So mga kaparokya, naglabas na nga po ng official statement ang TAPE Incorporated at basahin natin ang kanilang statement. It is with heavy heart that we inform our televiewers that our noontime show Tahanang Pinakamasaya will no longer be on air effective March 8, 2024. So ngayon pong araw yan. TAPE Incorporated extend profound gratitude to its home network GMA7 for a long and fruitful relationship. GMA's kind consideration and understanding of the company's unwanted circumstances have been instrumental in helping the company in this transition. Despite our best effort to save the show, both parties have reached a mutual agreement to finally call off the show. To the loyal viewers, esteemed hosts, supportive advertisers, hardworking crew, and dedicated employees who have been with us from the very beginning. From the longest-running noontime show Eat Bulaga to the present Tahanang Pinakamasaya, our sincerest thank you and optimistic see you again. So yun nga ang official and final statement ng TAPE Incorporated hinggil sa pagpapahinto ng kanilang programa sa GMA Network. Yan ang impact ng pagkawala ng Tito Vic and Joey sa puder nila. Kahit gamit nila ang Eat Bulaga noon ay hindi na sila tinatangkilik ng tunay at legit viewers ng Eat Bulaga dahil ang Eat Bulaga ay nonsense kung wala ang Tito Vic and Joey. Napagkasunduan ng both parties na mag-part ways dahil hindi na di umano na nakakabayad ang TAPE Incorporated sa GMA7 as black timer nito at isa na rin yung mababang ratings ng nasabing noontime show ng TAPE Incorporated. Ayon sa balita ay 57 million ang utang nito sa TV network. Malaki talaga ang nawala sa TAPE Incorporated mula nang humiwalay sa kanila ang TVJ at iba pa nitong hosts na tinatawag na legit Dabarkads. Kung sa una pa lang ay nagpakumbaba na sila at hinayaan ang siyang nagpapatakbo nito ay hindi sila hahantong sa di magandang pagkakaunawaan. Di sana paupo-upo at kukubra na lang sila galing sa paghihirap ng legendary trio at pamumuno ni Mr. Tony Toviera. Sa GMA Network sana namagitan din sila dahil sila lang ang may say para magkaayos ang dalawang panig, pero mas pinili nito na huwag mangialam. Tama nga siguro ang GMA, internal problem yon, pero since ang TVJ ay nasa TV5 na, dyan mag-uumpisa ang totoong labanan ng dalawang network. So tara ating alamin ang ikalawang yugto ng online viewership ng dalawang bigating noontime show. Para sa Eat Bulaga, under TVG Facebook page na may 2.1 million followers at sa It's Showtime na may 17 million followers. So as of 1:24 PM, ang Eat Bulaga ay may kasalukuyang 9.3k live viewers. Samantalang ang It's Showtime ay may kasalukuyang 25.2k live viewers. So click po natin mga kaparokya para makita po natin yung actual number ng viewers ng dalawang noontime show. Para po sa Eat Bulaga, sila ay may kasalukuyang 9.3k live viewers. Ang It's Showtime naman po ay may kasalukuyang 25.2k live viewers. So bali dito makikita po natin mga kaparokya ang segment ng Eat Bulaga ay Sugod Bahay Mga Kapatid at ang It's Showtime naman ay ang Especially For You. Mga kaparokya, wag na po tayo magtaka dahil mahaba po talaga ang oras ng Especially For You ng It's Showtime. So ulitin po natin as of 1:25 PM. Para po sa Eat Bulaga, sila ay may kasalukuyang 9.2k live viewers at ang It's Showtime ay may 25.2k live viewers. So bali makikita po natin mga kaparokya, pagdating sa Facebook Live ng dalawang bigating noontime show ay lamang po ang It's Showtime kesa sa Eat Bulaga. So mapunta tayo sa YouTube channel ng TV Network. Para po sa Eat Bulaga under TV5 Philippines na may kasalukuyang 1.69 million subscribers. Samantalang ang It's Showtime naman under ABS-CBN Entertainment YouTube channel na may kasalukuyang 1
47 million subscribers. So as of 1:29 PM para po sa Eat Bulaga under TV5 Philippines, sila ay may 42,000 live viewers. Ang Eat Showtime naman ay may 118,000 live viewers. So ulitin po natin mga kaparokya, as of 1:29 PM. Para po sa Eat Bulaga, sila ay may 42,000 live viewers. So kaganina sa ikalawang yugto ng ating online viewership, para po sa TV network, ang TV5 ay may 42,000 live viewers. Samantalang sa ikalawang yugto ay 42,000 pa rin ang kanilang nakuwang live viewership. Ang Eat Showtime naman sa ikalawang yugto, sila ay may 98,000 at ngayon sila ay may 119,000 live viewers. So ibig sabihin ay natagdagan po sila ng 21,000 viewers. So mapunta naman po tayo sa main YouTube channel ng dalawang bigating noontime show para po sa Eat Bulaga, na may kasalukuyang 866,000 subscribers. Ang Eat Showtime naman under ABS-CBN Eat Showtime na may kasalukuyang 2.04 million subscribers. So as of 1:30 PM para po sa Eat Bulaga under Eat Bulaga TVJ, sila ay may 59,000 live viewers. Ang Eat Showtime naman ay may kasalukuyang 107,000 live viewers. So sa ikalawang yugto ng ating online viewership, ang Eat Bulaga under Eat Bulaga TVJ YouTube channel, sila ay may 64,000. At ngayon, sila ay may kasalukuyang 59,000 or 60,000 live viewers. So, ibig sabihin po ay nabawasan po ang live viewership ng Eat Bulaga ng 4,000 live viewers. Samantalang ang Eat Showtime sa ikalawang yugto, sila ay may 85,000 at ngayon sila ay may 108,000 live viewers. So ibig sabihin ay nadagdagan po ng 33,000 viewers ang Eat Showtime. So bali ang total na nakuha ng Eat Bulaga ay 111,000 live viewers. Samantalang ang Eat Showtime ay nakakuha ng total na 252,000 live viewers. So balikan po natin ang Facebook Live ng Eat Bulaga at Eat Showtime. Sa unang yugto, ang Eat Bulaga ay nakakuha ng 13,000 live viewers. Samantalang ang Eat Showtime ay 16,000 live viewers. So nakita po natin na sa ikalawang yugto, ang Eat Bulaga ay nakakuha ng 9,000 viewers. So ibig sabihin ay nabawasan po sila ng 4,000 viewers. At ang Eat Showtime naman ay nadagdagan ng 9,000 viewers. So kaya ang total nila ay 111,000 para sa Eat Bulaga at 252,000 naman para naman po sa Eat Showtime. So yan po ang lumalabas sa kanilang online viewership as of 1:33 PM. At mamaya po magbabalik po tayo sa huling yugto ng ating online viewership ng dalawang bigating noontime show dito sa ating bansa. Magpapaalam na po muna ako pansamantala. Thank you and God bless.